Samahan nyo kami guys sa aming biyahe from Newfoundland to Ontario. Dahil mga movers, nag-decide kami mag-rent na lang ng one-way U-Haul trailer para sa mga gamit namin na dadalhin namin sa Ontario. Dahil maliit lang aming car, maliit lang din ang trailer na nirent namin. 2 days before ng travel namin, ito pinick up na namin para naman makapag-load na kami. Originally, a day before yung binook namin pick up, pero buti na lang kinuha na namin siya 2 days before kaya nasulit namin yung loob. Talagang siniksik namin lahat ng space. Mabilis nga lang na ikabit itong trailer. Yung size pala ng trailer ay 4x8 feet. Ito ay kinabit na rin yung wirings para sa lights ng trailer. Ito palang nagkakabit ay staff ng U-Haul at bago kami umalis, chinek nyo muna kung gumagana yung ilaw ng trailer. First time nga lang ni Happy mag-drive na may hila-hila na trailer. Kaya naman kinakabahan siya at dahan-dahan lang ang takbo namin. Pagdating namin ng bahay, di na kami nag-aksaya ng oras. Yung mga box na napak na namin na nilagay namin sa storage room ay nilagay na namin agad sa trailer. Hindi, diretso mo na doon. Ayan yung spare, hindi yan yung spare ano. Pahiga na lang. Spare na. Yan yata yung spare na gulong. Uunahin daw ilagay yung mga winter tire. Abay, nakakatulong na rin itong aming binata sa pagbubuhat. Ito ang si Mudra, ayaw din paawat, gusto rin mabuhat ng gulong. Tutulong daw sa inang, magbibigbid daw siya ng gulong. Eto, may pa-quick tour tayo. Ito pala yung common laundry room ng building at per unit ay mayroong sariling storage room. Sa part na to, sinusubukan na namin ipwesto yung mga gamit. Iniisip namin paano namin i-maximize yung trailer. Yung pababa para mapatungan natin. Parang mas mahirap patungan yan na At least yan, pwede natin ipatong yung yung bag Okay. na black. Sinukat ko na yan 2 ganyan tapos isang bag. Okay. Itong nanay ko nakikibuhat din ng gulong. Magandang naman daw kasi spare tire lang yan. Itong mga bag na to, ang titibay kasi gamit namin ton umalis kami ng Pilipinas. Nilagyan lang namin ng mga balikbayan box sa loob para tumigas siya. Mas tipid ito kaysa sa maleta kasi ang mahal ng maleta tapos tipid din ito sa kilos kasi yung isang maleta na nabili namin wala pang laman 6 kilos na agad. So sayang 'di ba? Ito less than na kilo kasama na yung box. May maliit bang box na pwedeng ipatong? Sa tingin ko may dalawa din. Dalawa. Yan, pwedeng patungan yung isa pa. Ito lang yung cabinet na kinuha namin. The rest iniwan na namin sa bahay. Tapos ito pinabaklas ko kay Habi yung chair ko kasi gusto ko siyang dalhin. Ang kalat sa kwarto at sa sala namin parang di ko alam kung paano kami matatapos sa pag-i-empake. So, ang naging diskarte na namin ay kapag meron kaming naipapack, inilalagay na namin agad sa trailer para nakikita na namin yung progress. Wag ganyan. Di na malaon. Dito po na. So, dahil 4 feet nga lang yung height nito, bandang dulo kami na lang ni Mudra yung naglalagay ng mga gamit kasi nahihirapan na si Habi na pumasok dyan sa loob. Hindi na ako nakapag-video sa labas nito kaya itong camrec na lang ng car yung papakita ko. So ito yung view ng likod ng car. Sobrang siksik talaga kami nito sa car. Di na makikita yung mga sakay namin sa likod. Yung takbo namin ay 60 to 80 km per hour pero pag pangit yung daan, nasa mga 40 to 55 km per hour lamang yung takbo namin. For the first few hours ng takbo namin ay may mga times na parang nararamdaman namin na nanginginig yung sasakyan. Pero habang tumatagal yung biyahe ay natatansya na ni Habi para smooth lang yung takbo ng aming sasakyan. Kasi nga mabigat yung daladala niyang trailer tapos maliit yung aming sasakyan. To be honest, awang-awa kami dito sa sasakyan namin kasi nga ang liit-liit niya tapos pinahila namin siya ng mabigat na trailer. Pero syempre wala tayong magagawa, kailangan nating magtipid kesa naman magbayad tayo ng 6,000 to 10,000 sa movers para lang mailipat itong mga gamit namin. Sa wakas guys, after ng mahabang biyahe, ito nga nakarating na kami sa first station. Sasakay pala kami ng ferry from Newfoundland to Nova Scotia. Ito na yung loob ng ferry. Noong una, naghahanap kami ng day na may available na cabin para sana makarest kami pero laging fully booked yung mga dates na nakikita namin. Pero okay lang pala kasi yung upuan naman is napaka-comfy, sarap tulugan. Ito yung tsura ng mga upuan. Ang dami din palang bakante na chair dito.
At guys, after few minutes nga, kala nyo ba itong si Mudra abay nakatulog agad-agad siguro sa pagod sa pag-iimpake at sa biyahe na rin namin. Ang konti nga din nang nakaupo sa window side, lumipat nga kami dyan para lang mag-charge kasi di gumagana yung mga charger sa armchair. Si Mudra nga nakatulog din dyan. Mayat nakaramdam na nga kami ng gutom. Kaya naghanap kami ng mabibilan kaso alas 12 pa pala magbubukas yung kainan. Kaya ang ending ito, maglilibot-libot na lang muna kami. So ito nga guys, umakyat kami sa deck. Ang ganda ng view at marami na rin palang mga nakaakyat. Mga past 11 AM siguro ito, nag-video and picture-picture muna kami. And then umikot-ikot sa taas.